Hindi tinanggap ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbibitiw sa pwesto ni Energy Secretary Carlos Jerico Petilla. Mula sa Taguig City, nakatutok live si Ruth Cabal. Jiggy, katatapos nga lang ng press conference ni Energy Secretary Carlos Jerico Petilla kung saan nga inanunsyo niya na nananatili siya sa pwesto. Yan ay matapos tanggihan ng Pangulong Aquino yung kanyang resignation dahil sa kabiguan na maibalik ng 100% yung kuryente sa mga apektadong lugar ng Bagyong Yolanda bago magpasko. Matapos ang paghagupit ng Bagyong Yolanda noong November 8, mahigit 300 bayan ang nawala ng kuryente. Si Petilla ang mismong nagtakda ng deadline sa sarili na sa bisperas ng Pasko 100% na maibabalik ang kuryente sa mga bayang ito at kung hindi ay magbibitaw raw siya sa pwesto. Ayon kay Petilla, 14 hours late ang Department of Energy o DOE sa deadline at kahapon lang 2:40 ng hapon na ibalik ang kuryente sa lahat ng 320 na bayan na apektado. Kaya kanina formal na nagsumite ng resignation letter si Petilla sa Pangulo nang mag-meeting sila alas 2 ng hapon. Pero di man lang daw hinawakan ng Pangulo ang sulat niya. Sa inilabas naman na pahayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi niyang tinanggihan ng Pangulo ang resignation ni Petilla dahil alam raw nito ang pagsasaayos ng kuryente sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan. Pero mula sa original na target na ito, nagawa raw ng DOE na maibalik ang kuryente sa mahigit 99% ng mga bayang apektado sa loob lang ng 40 araw. Excellent performance na raw itong maituturing. Ayaw rin daw ng Pangulo na mawala ang serbisyo ng isang magaling na public servant. Narito naman ang pahayag ni Secretary Petilla. Hindi ko naman sinabi sa kanila na sa bahay mo mapupunta yan because it all depends kung yung bahay mo pwede ng kabitan. Pero basically, you will see light on December 24. And, you know, electricity is always, in any disaster, it is the first sign of hope. And I wanted to give them that hope. That means I didn't hit my target because I'm short of 3 towns. And I have to honor what I said before. Sabi ko nga, I'm not quitting on the job. I'm not quitting on the people. I am simply keeping my word. Ang sinabi niya in so many words, but you know, I don't want to put words in his mouth, is basically, wag ngayon, ang daming problema, ngayon pa. Jiggy, doon naman sa issue ng power rate hike, ang sinabi ni Secretary Petilla, no, kahit daw naka-TRO ang Supreme Court sa dagdag na singil sa power rate, ang Meralco naman itutuloy ang pagbabayad dito sa power suppliers bukas. Dahil dyan ay mawawala ang pangamba na magkakaroon ng mga brownout. Yan ay kahit hindi pa malinaw kung magkano talaga ang dapat na itaas sa singil ng Meralco at hinihintay pa nga ang pinal na desisyon ng Korte. Jiggy, doon naman sa mga nasa Visayas na nagtataka kung bakit doon sa mga bahay nila ay wala pang kuryente kahit sinasabi na 100% energized na nga yung mga apektadong bayan. Ang paliwanag dyan ni Petilla ay ang na-restore daw yung mga main power lines doon sa mga town center at sa mga poste na koneksyon doon sa power grid. Yung pagre-restore daw ng electricity doon sa mga bahay, trabaho daw yan ng mga lokal na pamahalaan dahil nga dapat inspeksyonin pa kada bahay kung maayos na yung wiring ng kuryente para maiwasan ang anumang aksidente tulad ng mga sunog. Jiggy? Maraming salamat, Ruth Cabal.